2 Corinthians 8, 2 ug 3. 2 Corinthians 8, 2 ug 3. Nya, dunganan na ito pagbasa. 2 Corinthians 8. By the way, sa atong Sunday school, kanina bitang Sunday school na to sa giving, while nagtudlo ko ani, gakaton pod ko ani. Kabasin, nagdahom mo bang ako nagtudlo, expert na ko ani. By the way, gakaton pod ko ani while gatudlo ko. Last week, gabiyahe man mi og sani? San Miguel, uban ni Sir Bill. Pag maghatag si Sir Bill sa ako og usually kung mag-drive ko dito padulong, pagbalik niya magkarga mig materialis, pag abot dito ang mga diskarga na ito ang mga gamit, balas, among palahon kay bunggo man to. Palahon na mo pagpanaog. Iya kong hatagan na og 500 pesos. Every time iya kong hatagan, ako yung ilain daan. Usually sa una kung hatagan ko, akong intrigo kami sis, mang. Nya, ang mahitabo siguro kabantay mo. Mismo ka mo, nakakita mo, madumingo, muduol ko kami sis. Kay, mangayo ko sa iyaha o para tights. Muna akong ginawa. Pero karon nag-learn ko. Paghatag sa ako, i-separate na ko daan. Ilain na ko daan. Kay para ni sa Ginoo, ako ning tights. Usually, gyud amot kung nakabantay mo. Kasi kita sa kuha nga, ining madumingo o Merkulis, madto ko kami sis kay mangayo ko para ihatag diri. Pero karon ako na yung gitunan nga mismo ako nga gatudlo ko nya wala ko ginabuhat, di ba? Hypocrite. So ako yung gitunan nga every time maghatag sa ako na ko madawat, ilain ako daan. Akong kwaon nya wala ko intrigo sa akong asawa. Bitaw, joke lang. Sa akong kwaon daan ang bahin nga para sa Ginoo. So mao pud na akong na-learn while nag-teach ko. Nag-learn pod ko. So, para sa tanan, dili na rin sa inyo ha. Para ni natong tanan ang atong Sunday School lesson. O karon nga buntag atong basahon. 2 Corinthians 8, 2 og verse number 3. Verse 2, ready? Basa. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Di lang sa mag-pray ta. Let's pray, Lord. Thank you for this wonderful day. Ngayon mong gidugang sa among kinabuhi. Salamat o Dios. Imo ming gibantayan tibok gabi. Kami natulog, ikaw nag-amping ka namo, nakamata kami, imo ming gipamata karon nga buntag. Ug niya kami Ginoo sa balay alampuanan karon nga adlaw. Nagadayeg sa imong ngalan. Pinagis pag-awit sa mga espirituhanon o labaw sa tanan ang pagpamalandong sa imong mga pulong. O Dios, giyahi ang matag usa kanamo. Gikinahanglan namo ang imong kaalam. Ang imong pulong amahan, dili ni matugkad sa among ordinaryo nga huna-huna. Bisan edukado nga tao, dili makasabot sa imong pulong. Apan amahan, dili man insakto ang among grado. Apan Ginoo nangayo mi og tabang kanimo. Tabangi mi Lord nga masabtan ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Gamita usab imong ubos nga lagad magsaysay niini nga masabtan sa pinakaordinaryo nga tao. Bisan sa tao nga way grado amahan, tabangi o Dios nga masabtan ang imong pulong sa yano nga pamaagi. Amo kini itugyan da kanimo amahan. Bisan pa Lord sa mga igsoon sa pagtuo nagapadulong dinhi. Keep them safe o Lord. Magkahiusa kami karon nga adlaw pagdaig sa imong buhi nga ngalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Na dinhi sa 2 Corinthians chapter 8 verse number 2, the Bible says, how that in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, giunsa nga sa ilang dako nga pagsulay sa kasakitan ang abundansya sa ilang kalipay ug sa ilang lalong nga kapobrehon midagaya ngadto sa bahandi sa ilang pagkamahinatagon. So nini nga bersikulo makita nato dinhi ang usa ka iglesia nga mahinatagon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Makita nato dinhi ang ehemplo nga church
Mao kini siya ang Church of Macedonia. Makita nato nga nailhan ni sila nga pinaka-giver nga church sa New Testament. Wala na makalabaw sa ilaha. Sila ang pinaka-giver nga church. Sinoon, wala man naghisgot din kinsay pinakadalo nga church. Pero kung maghisgot og pinakadalo, pananglitan lang, maapil ga ta? O dito ta maapil sa mahinatagon. Asa ga ta mabilong? Diba? So dinhi makita nato nga ang Church of Macedonia nahimo silang example. Ingon pa sa Biblia nga sa ilang dako nga pagsulay sa kasakitan. Diba kung natay kasakitan, asa man kada doon kung masakit ka? Siyempre, ito ka sa hospital. Ingon sa Biblia din ang ilang affliction ni great trial of affliction, dako nga pagsulay sa kasakitan. Kung ato ning sabton, murag, naagid ni sa hospital ba? Himatyon na ni. Pero sa ilang pagsulay sa kasakitan, ingon ba sa puno sa the abundance of their joy, ang kadagaya sa ilang kalipay, and their deep poverty, bisan pang ilang lalom nga kakabos, midagaya sa bahandi sa pagkamahinatagon. So dinhi sa bersikulo atong gibasa ika-unom nga pamaagi kung saan nato makahatag sa Dios, how are we to give to the Lord? Number 6, sacrificially. Saan yung word nga sacrificially? Imuhang sakripisyo. Kung sabot anang gisakripisyo, kaning ilang gibuhat ba? Sa Church of Macedonia. Nanginahanglan sila. Pero sa ilang panginahanglan, imbis ilang gamiton, ingon pa sa pulong sa Dios, ilahang hatag. Mao ni siya ang sacrificially. Ingon pa sa pulong sa Ginoo. Verse 3, for to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Nga bisan, kung saan ang beyond their power? Kanang wala na sa ilaha. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, they were willing of themselves. So dinhi makita nato sa pulong sa Dios is sacrificially. Ang pamaagi makahatag sa Ginoo, naghatag sila sacrificially. They gave out of their deep poverty. Makita niyo sa verse number 2. Deep poverty. Ang poverty, unsay Bisaya aning poverty? Kawadon. Kanang deep poverty. Lalom nga kawadon, grabe nga kawadon. Pero sa ilang grabe nga kawadon, mihatag sila. Sunod, they gave beyond their power. Verse 3. Bisan dili na nila mahimo, pero mihatag sila. And then, sa verse number 5, mao nilang sekreto. They first gave themselves to the Lord. Nganon nakahatag man sila sacrificially? Kay una, unsa ilang gibuhat? They first, unsa daw, verse 5. They first gave themselves to the Lord. Dili gid ta makahatag. Labi nagwala ta, unsa man itong ihatag? Pero ang ilang sekreto, they first gave themselves to the Lord. Una, ilang gihatag, ilang kaugalingon dito sa Ginoo. So makita natin din is sacrificially or sacrificial giving. Din sa Biblia, daghan kayo tag makita din naghatag sacrificially. Nakahinumdum mo atong babaeng balo nga unsa inyo mahinumduman sa babaeng balo nga nihatag? Asa ato nga babaeng balo? Sa Bible, asa nga babaeng balo? Daghan magbabaeng balo dire sa Biblia. Kinsay mahinumduman nyo nga babaeng balo sa Biblia nga mihatag? Kadto kang Elijah. Oh, di ba? Ingon pa sa babaeng balo nga last naman namo nga pagkaon. Human akong luto ani, mukaon ni, human na mukaon ani, ingon pa sa babaeng balo, mo sa sila? Ingon siya nga, last na namong kaon, human na mukaon ani, mamatay na dayon mi. Kay grabe nga krisis, wala pagkaon. Ingon sa babaeng balo, ang nasa ako dere, isa ka kumkum nga harina.
Unya gamay nga mantika gani duha ra ni kabuk akong sugnod, di ba ingon sa Bible nagather siya og 2 sticks, duha ka lipak. Di ba kung duha kabuk imong isugnod, ha, gamay ra gid imong lutoon. Kay kita ko gahapon Sister Ayen nagluto siya. Pero tindaghana sa iyang sugnod, basta kay lata ang tubig ay. Naglata aming tubig gahapon ba. Bisita nito sila. Lata ko ng tubig. Pero nasubrahan ka init. Komedyan na ako ha. Pero ang babaeng balo, iyang sugnod duha ka buok. Isa ka kumkum nga harina o gamay nga mantika. Ingon pa niya, human na mo og kaon ani mamatay nami. Pero makita na to, mihatag siya unsa? Sacrificially. Sakripisyo to ka. Kulang pa ganini sa muha, mangayok pa ka. Di ba? Atong prinsipyo? Human na mo og kaon ani mamatay nami. Unya mangayo pa hinuon ka. Ayun na pagkapilapil. Kuwang pa ni sa iro, ihatag pa noon sa iring. Prinsipyo ba nga? Amo arani ija-ija. Wala biyata ng kuandre og bulanon na pero term ra na. Basig na bulanon din ija-ija aho-aho. Pero Kristohanon sacrificially. Mihatag ang babaeng balo unya tungod kani sakripisyo siya hatag, namatay sila wala. Wala. Kung ang babaeng balo, ningkaon pa to siya ug ang iyang anak niya, wa siya ning hatag kay Elijah, matinuod gid iyang istorya. Mamatay gid sila. Pero nihatag siya sacrificially, wa sila mamatay. Nagkaon sila, wala mahurot ang ilahang pagkaon. Kadakuha niya, madugangan na sad. So, sacrificial giving. Kunya sa New Testament, gihapon, makita na to, babaeng balo gihapon. Sa Biblia, makita na to nga mga mahinatagon, mga pobre, mga kabus. Bitaw, tinuod lang. Dinhi sa Bible, ang mahinatagon dinhi sa Biblia, kining mga kabus, mga pobre, babaeng balo gihapon. Naghatag siya og 2 mites, 2 ka sentimo. Pero sa diyang mihatag siya sa iyang 2 ka sentimo, kabalo ka unsay giingon sa Biblia, iyang gihatag ang all her living. Tanan niyang panginabuhian. Iyang gihatag tanan. Walay nabilin. O hinumduman nato ni nga, God measure gifts by how much we have left, not by how much we give. Ang Dios nagasukod di ay sa atong paghatag, dili unsa kadako ang atong gihatag. Iyang ginasukod kung unsa kadako ang nabilin. God measure gifts by how much we have left, not by how much we give. Iyang tanawon kung pila'y bilin, dili kung pila ang imong gihatag. So, ang babaeng balo, may hatag in taon siya, pero paghatag niya 2 mites, ingon sa pulong sa Diyos, gihatag niya tanan niyang panginabuhian. Pero ang katong dato, naghatag sila og daghan sa treasury, ingon ni Jesus, naghatag sila og daghan, pero mas dako ang nabilin. Kung imong basahon sa mao nga passage. So, din makita nato ang sacrificial giving. Nihatag sila sacrificially. O kung muhatag ta sa Dios, sacrificially, I'm sure God, sumala sa saad sa pulong sa Dios. Dili man ako nagsaad ani. Panalanginan gid sa Ginoo. Amen? So, sacrificially. And then, sunod, Matthew chapter 6. Matthew 6. Sundunganan o basa. Matthew 6, verses 1 to 4. Matthew 6, 1 to 4. Sige, ready? Dungan. Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them. Otherwise, ye have no reward of your Father which is in heaven. Okay. Unsa nang word nga alms? Sa Bisaya, hinabang or limos. Ingon sa Biblia, pagbantay, that ye do not your alms before men. Pagbantay mo,
nga kung muhatag mog hinabang, muhatag mog limos, muhatag mog charity, ayaw ninyo buhata at tubangan sa kadaghanan. Ingon sa pulong sa Ginoo. Do not your alms before men, to be seen of them. Muhatag ka kay para makitaan ka ba? Uy, muhatag siya oh. Hatag siya 1,000. Pero ingon sa pulong sa Diyos, di daw ta muhatag para makita sa mga tao. Otherwise, ye have no what? Kung muhatag ka, unya paghatag nato na nakakita, unya gidaygda, ingon sa Biblia, unsa daw? Ye have no reward of your Father which is in heaven. Wala na mo'y ganti sa amahan dito sa langit. Kung paghatag nimo na ay nakakita, unya giday ka, lah, grabe dakuha itong gihatag, uy. Buutan kayo ka ba? Ingon sa Biblia, dito sa langit, wala na kay reward. Nga naman, verse 2. Padayon na to, basa, ready dungan. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. Kung muhatag di ay ta, ingon sa pulong sa Ginoo, when thou doest thine alms, kung mutabang ka, kung muhatag kag limos, katising na mo, sa dalan, na imang limos, unya muhatag ka og limos, o di ba ka muhatag og limos, ambot lang. Ingon sa Biblia, ako personally, kanang manglimos bitaw sa dalan, ginatanaw nako ang ilahang kakayahan. Tanaw nako mga batanon, abdik pa, honestly, di ko gahatag. Pero tanaw nako, kato bitaw, tigulang na, unya, luoy na kay kahimtang, muhatag gid ko. Pero kato, mga dagkog lawas, unya, manglimos, honestly, aduan mo ko, kuan na kumaan, sinyas lang ko nga wala. Pero kung tanaw nako nga angay gyud tabangan, makilimos gid muhatag ko. Pero kung katong mga dagkog lawas, mga batanon pa nya manglimos, honestly di gyud ko gahatag. Ingon sa Biblia, kung mo hatag ta og limos, muhatag tag hinabang, do not sound a trumpet before thee. Ayaw daw pagunsa. Unsa nang sound a trumpet? Ayaw pagpahibalo. Tut. Oy, tanaw mo dali, mahatag ko. Imong i-announce ba? Ingon sa Biblia, di na nato buhaton, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogue and in the streets. Kaya mo na ginahimo sa tao nga unsa daw? Hipokrito, tigpakaaron ingnon. Nagahatag sila sa synagogue o sa streets, that they may have glory of men, aron daygon sila sa tao. Dapat kung mohatag ta, dili day ta maglikay day ta nga daygon tag tao, kay kung daygon tag tao ingon sa Biblia, nadawat na nato ang atong ganti. Pag-abot sa langit wala na tay ganti didto. So kung mohatag ta, dapat di ta magpahibalo. Verse 3, dungan. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth. Ingon sa Biblia, kung muhatag kag limos, kung mutabang ka, ingon sa Biblia, ayaw pahibalua ang imong wala nga kamot, pilay gitunol sa imong tuo. Mismo ang atong kaugalingon. Ang wala nga kamot, dapat di siya makahibalo pilay gihatag sa tuo. Or ang tuo, dapat di makabalo pilay gihatag sa wala. Laliman ka na nga example sa pulong sa Ginoo. Sugo sa pulong sa Ginoo. Nga kung muhatag tanaw. I-aplikar nato ni sa paghatag sa Ginoo. Kanina, may tungod ba sa paghatag og limos? Paghatag, pagtabang sa mga tao. How much more kung muhatag ta sa Ginoo? Kung naay nakakita sa imong paghatag, ingon sa Biblia, wala na kay reward dito sa langit.
Dapat di ay kung muhatag ta between ra sa tua ug sa Ginoo. Dapat walay makakita, walay makahibalo. Kung nagready ka sa imong ihatag, kung pwede nimo poston, iputos kanang walay makakita pila ang imong gihatag. Kay basin paghatag mo, sa kalibong gihatag kanina ba? Ingon sa Biblia, you have your reward. Gidayeg na ka sa tao. So likayan nato nga dili ta daygon sa tao, kay kung daygon ta sa tao dili sa kalibutan, aning nyo ta, ingon sa Biblia, naadawat na nato atong reward dinhi pag-abot dito sa langit, wala na tay reward dito. So dapat kung muhatag ta, walay makabalo. Amen? Kitara og ang Ginoo. Verse 4. That thine arms may be in, unsa daw? Together, basa, that thine arms may be in what? Secret. Unsaon daw nato paghatag? Sekreto. Itago nato, di nato ibulgar. Di ka mo ingon nga, kanang kuan dia, ako may naghatag ana. Kanang kuan, ako may naghatag ana. Ingon sa Biblia, ato dahil yung bato nga sekreto para i-reward ka sa Ginoo dito sa langit. That thine arms may be in secret. Unya tanaw, ang say sunod, dili basa. And thy Father, which sitteth in secret himself, shall reward thee openly. Ang imong amahan, nga nakakita sa sekreto, magunsa si mo ha? Magganti kanimo, maghatag nimo sa dayag. Openly, makitaan gyud ang panalangin. Now, kini nga bersikulo naghisgot na sa paghatag og limos. Mo na nga Kristohanon, nay uban nga mga Kristohanon nga dili gyud sila mohatag og limos. Mismo ang Biblia naghisgot nga maghatag tag limos. Amen? Pero tanawa lang po tong tao nga angayan pod limosan. Basig ang imong gilimusan, iyatong pahit sigarilyo. Imong gilimusan, iyatong ipalitog panduay. Mo na nga, galikay kay kung hatag, labi ng mga batanon, niya mga tarong paglawas, gawas sa itong tiguang na kayo, lisid naglakaw, niya, uban, na bata gikugos, gatulog yung sipon, luuy kayo. Ako kinainon, ipalit ba yan ang makaon ha? Bisan rin sa lumbyan ay gapangayot niya, kita man siguro nga ng karang, ano ba? Gatag ko na niya sa una. Yung ko, ayaw ba ni pet sigarilyo, akitaan yun ako, gipalit yun yung sigarilyo, ako yung ina nga. Sunod, hindi ko muhatag ni mo. Inan yun ako, wa na yung kumuhatag niya sukan. Kitaan man yun ako siya. Mua na man na yun, pak! Tando mo ko. Gitag 5 eh. Katising man siguro mo na niya, sa lumbya. Gitag 5 eh. 5 yun. Atagan ako, akong ina nga, ayaw na pet sigarilyo, kita mo yung gipalit. So kada to, wa na yung kunihatag niya. Kaya manggipay ito sigarilyo. Nonoy. Kita mo nonoy? Diyan sa lumbya? Tanda ko ba? Ngayo, kaya po na siya. Niya ako ingnon. Ayun na palit sigarilyo ha. Huwag po kita ng palit. Basta ng palit siguro to. Muna nga, tanahon yun na to. Dili ko against nga muhatag og limos. Kaya ang Biblia, nagtudlo man ani. Pero kung muhatag, taingon sa Biblia, di na to pahibalo, di na to announce Pila itong gihatag. Unsa ang atong gihatag. Kung muhatag ta, ingon sa Biblia, muhatag ta nga unsa? Sekreto. Aron ang Dios nga nakakita sa sekreto, muhatag kanimo og ganti sa dayag. So, dinhi sa simbahan, kung nakaihatag, isekreto. Di nato idayag. Amen? Kaya basi na makakita ba? So, sekreto ang atong paghatag diha sa Ginoo. Kay ingon sa Biblia, kung nakakita sila, gidayeg kanila, wala na kay reward dito sa langit. So muna nga atong paghatag, secretly, sacrificially, and then secretly. Secret. Pila yung gihatag? Secret. Di ba? Ayaw pa yun ha. Gamay ra to, 1.5, yung itong gihatag. Ayaw. Secret. Sekreto ra. Kay para ang Ginoo nga nakakita sa sekreto, mag-reward nato openly. Alright? So, muna ang pamaagi nga kita mahatag, sacrificially, and then sunod, secretly. Mahatag ta nga sekreto. Mutabang kasi mga isig katao, itabang nga sekreto.
Para sa tong sakyanan, gihatag sa tuwa. Katong puti nga sakyanan ba? Ang statement ra gyud akong nadunggan, ipalit ni og sakyanan for the Manalo. Wa gani mi kaila kinsa nang tawhana ang naghatag sa sakyanan. Hantod karon napag mi kabalo. Anonymous Christian. Kinsa gay naghatag adto. So sikreto ra iyang paghatag. Wa gid mi nakabalo kinsay naghatag sa sakyanan. Hantod karon wa pa gid mi kabalo. Pero ang Ginoo nakabalo. Amen? O ang Ginoo ang mag-reward sa naghatag adto. Now, secretly ang paghatag. And then, sunod, number 8, atong ablan ng Biblia, 2 Corinthians 8:10 to 12. 2 Corinthians 8:10 hangtod sa 12. Second Corinthians 8:10 to verse number 12. Ready? Dungan. And herein I give my advice, for this is expedient for you who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Verse 11. Now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. For if there be first a willing mind, it is accepted according that a man hath, and not according to that he hath not. So, ingon sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong gibasa, busa, verse 11, perform the readiness to will. Atong buhaton ang andam sa kabubuton. Andamon gid nato atong kabubuton. So, there may be a performance. Kaya kung andamon nato atong kabubuton, ingon sa Biblia, adunay unsa daw? Performance. Unsa ang performance? Adunay pagbuhat. Pero dili andam atong kabubuton, di kita makabuhat. Also, out of that which ye have. Naa di ay pagbuhat kung unsay naa nato. Verse 12. For if there be first a willing mind, kay kung una adunay andam nga una-una, it is accepted to that a man hath. Yan yung pagadawaton kung unsay naa niya. And not according to that he hath not. Dili sumala kung unsay wala niya. Wala man tag gi-require sa Ginoo ihatag ng wala sa ato. Ang gi-require sa Ginoo nga atong ihatag sa iya kanang naa sa ato. Amen. Kanang naa sa ato ang iyang gi-require nga ihatag. So dinhi makita nato ang persistently. Unsa nang word nga persistently? Unsa Bisaya nang persistent? Makanunayon. Ang paghatag di ay persistent, di kay mo yung kaaning hatag man ko tong aging semana sa akong tithes. Karon di ay. So ang paghatag persistent. So, sama gud pagbayad na tong buhis sa kung namoy buhis, namoy yuta, di ba gabuhis man mo? Di man pwede nga karon ra ka nga tuig mo bayad, sud tuig di na ka mo bayad. Kung gabayad mo yearly or quarterly, dapat persistent gud ka. Kaya kung di ka persistent, maabot ang time imong yuta, kuhaon na balik sa gobyerno. Kaya ka gabayad sa imong buhis. So dinhi sa atong paghatag, dapat persistent ta sa paghatag nato sa Ginoo. Persistently. Dili kay gana-gana. Sa pulong sa Dios, makita nato dinhi, we need to be persistent. Make a decision how much to give and stick to it. Kung ang imong income isa ka libo kada semana, persistent sa paghatag sa ikanapulo, 100 kada semana. Persistent. Next verse. 2 Corinthians 9:6. 2 Corinthians 9:6. Sige, ready? Dungan. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ingon sa Biblia, ang nagtanom o kung saan sparingly, tinagidyot. Unsay word sa Bisaya? Kanihit. Oh,
ang nagtanom og kanihit. Unsa nang kanihit? Ang nagtanom og ginagmay. Mag-ani pod og ginagmay. Ang tanom og kanihit, mag-ani pod og kanihit. Magtanom ka og isa ka punuan nga mais. Pila ka sako imong harvest? 2 ka puso kung tambok. Kung niwang isa ra ka puso, kay isa ra man imong gitanom. Pero mutanom ka tong mais nga gikan Japan, isa ka punuan, 7 ka bunga, kita mo na? Wala mo kita na. Ni-advertise sila na karon, grabe ilang mais, isa ka punuan, 7 ka bunga. So may isa. Nano yung mga comments ito, diri madugay mo abot gid ni sa Pilipinas. Tinuod gyud dili gid sa wala sa gi-edit, makita gid nimo. Inig ipo nila ilang ablihan. Grabe, isa ka punuan mais, 7 ka bunga. Laliman ka na. Pero nga sa Biblia, kung magtanom ta og kanihit, magtanom ta ginagmay, ginagmay ra pod atong harbison. Magtanom kag daghan, daghan pod imong harbison. Tanom kag kamunggay, isa ka punuan. Isa ra pod ka punuan imong harbisan. Wala lang, mapilo mo itong silingan. Pwede ka na rin mo ang tanom pa eh. Ay, ito kapilag kuha itong dili mo. Pero magtanom kag kamunggay, imong himog koral, imong ilinya, asang silingan, harvest eh. Kaya daghan man imong gitanom, di man na nimo matugutan, di ba? Imong ihatag, yay, kuha lang mo diya. Murag kamoy nagtanom. So, magtanom o ginagmay, mag-ani o ginagmay. Ang magtanom o dinaghan, mag-ani po o dinaghan. So, din makita na to, ang tanong ito paghatag, bountifully. He which soweth sparingly, shall reap sparingly. And he which soweth bountifully, shall reap bountifully. Ang magtanom og kanihit, mag-ani og kanihit. Ang magtanom og dinaghan, mag-ani pod og dinaghan. Ang muhatag og ginagmay, masabot, ginagmay ra pod diyang madawat. Ang muhatag og dinaghan, dinaghan pod ang ihatag sa Ginoo. Wala ko nagtudlo kay pabor ni sa ako, or pabor sa amua, or pabor sa simbahan. Nagtudlo tani kay mao man gitudlo sa pulong sa Dios. And besides, kani atong ginahatag dinhi para man sa bulaton sa Ginoo. Amen? Para sa bulaton sa Ginoo, dili ni pang personal, kundi sa bulaton sa Dios. So dinhi makita nato, maghatag ta cheerfully, unya maghatag ta bountifully. Cheerfully, sacrificially, secretly, persistently, and bountifully. Maghatag nga madagayaon. So, muna ang pamaagi sa atong paghatag. Maghatag ta bountifully. And lastly, 2 Corinthians 9:7. Atong dunganan. Ready? Basa. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. So, din makita na to. Notice the word. Every man according as he what? Purposeth in his heart. So, last. Muhatag ta purposefully. Ano saan ang purposefully? Muhatag ta nga naay tumong. Amen? Naay purpose. Maghatag ta para sa atop. Diba? Natay building fund din he. Nga naay purpose. Amen? Natay goal nga 50,000. Ay, kagamayan ng 50,000. Daghan diya kay ta. Pero wala imposible sa Ginoo. Amen? Muhatag ta purposefully. Naay katuyuan. Ang atong target is atop og ang flooring og kanang frame para sa atong tigumanan. 50,000 atong budget. Murag tanaw nako, murag di kita kaabot ana. Pero isa ra gid akong giampo, Lord, wa mi kwarta pero na kay kwarta. Binood yun, murag na, Lord, wa man mi kwarta. Pila ra in town? Tanaw ko sa building fund katong Domingo, pila to? Mga 400 plus. Nya 50,000 ang atong target. Oh, kada Domingo 400. Murag imposible gyud, pero sa Ginoo way imposible. Amen? Wala nga didto ra man ta salig sa Ginoo. Kay kung sa atong kaugalingon man gyud mahimo.
So dito ra kita salig sa Ginoo. Nagpray gyud ko nga i-provide sa Ginoo ang atop og floor ang plano nga June. Pray ta, padayon na kita pray nga tagbo sa Ginoo ang panginahanglan para makadugang ta og atop. So ang atong paghatag purposefully na ay katuyuan. Amen. Wa ta naghatag nga kanang way padulngan ng ang atong paghatag na ni padulngan para ni sa buluhaton sa Dios. And we'll end sa atong lesson din karon nga buntag about sa tithing mahitungod sa ikanapulo. And then next Sunday wa pa ta mahuman. Gamay na lang, hapit na ta mahuman sa tithing. And then after ana proceed ta og lahi nga lesson. So next Sunday na paghapon siguro the following Sunday, mahuman na ni nato nga lesson about tithing. And I hope nga sa paghatag, nakakaton ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Natay natun-an, mahitungod sa pulong sa Dios about giving. Kay personally, mismo ako na ako'y natun-an. O manghinaot ko nga matag usa ka nato, natay natun-an mahitungod sa tithing or giving diha sa atong buhi nga Dios. May God bless His holy word. Madto ta sa pagampo. Let's pray. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong mga pulong. Salamat kayo Ginoo sa imong mga kanakan niya karon nga buntag aron Ginoo sa pagdaig sa imong buhi nga ngalan. Pinaagi sa pag-awit sa mga espirituhanon nga alawiton ug sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Akong ginampo amahan nga mga pulong ang mga dunggan sa Sunday school magpabilin kini Ginoo sa matagusan namo kakasing-kasing. Isang paginaw sa pagpadayon sa ikaduha nga panimbahon, pag-inom kiguban ka namo sa pangalan ni Jesus. Amen! Let's have a break na kape.